Ano ang gusto mo magiging katapusan? Magiging bihag o magiging pataba sa lupaing ito? Tingnan natin kung makakaiwas ka pa sa ganyan mong sitwasyon. Yan na ang ikapitong antas ng bilis at lakas ng Guan Yin. Kaya siguradong huli ka at durog ka ngayon, lalo na't hindi mo nagamit ang iyong pananggalang. Hangal ka, mortal. Hindi ko na kailangan ng isang pananggalang ngayon. Hindi ko na gagamitin ang Divine Shield and Secret Spirit, ang pinakamatibay na pananggalang at may kakayahang magpagaling ng mga malulubhang pinsala. Ang Divine Shield na nagmula sa kontinente ng Pilipinas. At ang Secret Spirit na pinakamagaling sa lahat na nagmula sa kontinente ng Japan. Imposible! Grabe, 7 beses na ang bilis at ang lakas ng Guan Yin. Pero baliwala pa rin sa kanya. Dahil dyan, subukan mo ito! Kakaiba talaga ang brayong ito. Bukod tangi siya sa lahat na nakalaban kong Brayon. Delikado kung marami pa ang tulad niya. At mas katakot-takot na mangyayari pag sa oras na madiskubre nila ang known world kung saan nakatira ang mga tao. Tiyak na mauubos ang mga nilalang sa known world kasama na ang lahi ng tao. Kaya dito pa lang, kailangan na silang tapusin. Pero paano kung marami pa ang tulad niya? Hindi namin sila kakayanin. Ito naman ngayon ang tanggapin mo. Tapos ka na. 50 hands! Ano yan? Tanggapin mo lahat ito! Ibang klase talaga. 7 beses na ang bilis at lakas ng Guan Yin, pero nagagawa niya pa rin iwasan at salagin ang bawat atake na ito na para bang napakahina at napakagaan lang ng mga suntok na kanyang sinasangga. Kahanga-hanga talaga ang taglay niyang lakas at bilis dahil kabaliktaran siya sa lahat ng mga nakalabang ko. Dahil ang mga nakalabang ko habang tumatagal sila ay nanghihina at bumabagal. Pero kabaliktaran ng isang ito. Habang tumatagal, lalo lumalakas at bumibilis na para bang katulad ko na siya. Hindi kaya panihulang kaming dalawa na nag-aantayan sa isa't isa kung sino ang unang gumamit ng pinakamalakas na atake. Kung ganon, hindi ko mapapalabas ang kanyang pinakamalakas ng ganito lang. Tingnan natin ngayon sa gagawin ko kung hindi mo pa ilalabas ang pinakamalakas mo. Ganyan na lang ba ang kaya mong gawin? Ang umiwas at salagin ang bawat atake na ginawa ko sa'yo? Wala na bang mas mabagal pa dito? Mas bibilis pala. Tingnan natin kung hanggang saan ang bilis mo sa ataking ito. Type Guan Yin Bodhisattva 99 Han. Napakatigas. Bakit ayaw sumunod ng Guan Yin? Anong nangyari? Hindi kaya dahil sa on? Pero imposible. Hindi niya naman nabalutan ang buong Guan Yin. Hindi pwedeng ganito na hanggang 50 hands lang ang aking gagamitin. Dahil kayang-kaya niya lang ito ilagan at sanggain. Lalo na ngayon, lalo na siyang lumalakas at bumibilis. Kaya tamang-tama sa kanya ang 99 Han.
Kaya hindi ko mapapalabas ang kanyang pinakamalakas gamit ang 50 hand lang. Ano na, mortal? Bakit di mo na lang gamitin ang lahat ng mga kamay na yan nang sabay-sabay? Alam ko na ngayon. Kaya ayaw sumunod ng Guanyin sa 99 hand dahil kulang na nga pala ang mga kamay na ito. Winasak niya ang 3rd at ang 5th hand style gamit ang on. Kaya 4 lahat ang nawasak ng mga kamay na ito. Ang ibig sabihin 96 hands na lang ang taglay ng Guanyin. Yun ang dahilan kung bakit ayaw sumunod ng Guanyin sa 99th hand. Napakahinang nila lang. Ngayon natin malalaman kung hanggang saan talaga ang bilis mong yan. Tingnan natin kung makuha mo pang magyabang pagkatapos ng gagawin ko sa'yo. Kaya naman ay humanda ka dahil dudurugin na kitang halimaw ka. Mukhang masaya nga yan, mortal. Napakayabang mo talagang balot na halimaw ka. Sige lang, magyabang ka hanggat kaya mo pa. Dahil yan na ang huli mong pagyayabang. Ganyan nga, mortal. Sana lang ay malakas yan para naman ay mapasaya mo ako sa pagkakataong ito. 96 Fist! Sobrang dami. Mukha nga hindi ko kayang iwasan ang mga atake na yan. Kaya oras na para ubusin ko ang mga kamay na yan. Kahit gaano pa kadami ang ilabas mo ay kayang-kaya ko yan. Makikipagsabayan siya sa Guanyin Bulisat ba ni Jing? Napakadami ng mga suntok na yan. Tsak na hindi niya kakayanin ang mga ito. Sa palagay ko, kanina pa inaantay ng Brian na gamitin ni Jing ang lahat ng mga kamay na sabay-sabay. Talagang napaghandaan niya na ito kanina pa. At ngayon ay nangyari na nga. Malalaman natin ngayon kung ano ba talaga ang gusto mangyari ng Brian. Ginamit na ni Master Jing ang lahat ng mga kamay ng kanyang kapangyarihan. Sasabayan niya ang kapangyarihan ni Jing. Ginamit niya na ang lahat ng mga kamay na sabay-sabay at napakabilis ng bawat atake nito. Ganyan nga, Jing! Tapusin mo na ang halimaw na yan! Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin talaga alam kung gaano kadami ang aura at ang abilidad na kayang gamitin ni Jing. Dahil ang mga kakayahang ginamit ni Jing kanina ay hindi mga pipitsuging abilidad lamang. Nangangailangan yun ng napakadaming aura para mabuo mo ang mga ganong klaseng abilidad. Tulad na lang ng 5 Heads Dragon at ang bolang boltahe nilulumaha na hindi mo kayang buuhin kung kulang ang iyong enerhiya o aura. Ubos ka ngayon! Imposible! Grabe, hindi niya nga kayang iwasan pero kaya niya naman makipagsabayan sa napakabigat at napakalakas ng mga suntok ng Guanyin. Hindi ko pipigilan at hindi ko mauubos ang mga kamay na to, mortal! Wawasakin ko ang lahat ng yan, mortal! Totoo ba ito? Hindi maaari. Nagawa ng halimaw na yon. Nasabayan ang bawat atake ng Guanyin. Halimaw talaga sa lakas at bilis ang Brian na yan. Ibang klase talaga ang Brian na yun. Sa dinami-dami ko na nasaksihan kung paano makipaglaban ang Guanyin Bodhisattva sa lakas at bilis ng bawat atake nito, wala pang nakakaligtas lahat na nakakalaban nito dito sa Dark Continent. Pero ibang klase talaga ang Brian na yun. Nagawa niyang iwasan ang bawat atake ng Guanyin kanina. Ngayon naman ay nagawa niyang salubungin ang bawat suntok na ito.
Halimaw talaga. Lalo siyang bumibilis. Hindi lang basta mabilis, kundi napakalakas ng bawat atake niya. Masyado nang mabilis ang halimaw. Kaya humanda ka na, Kite. Kanina pa ako nakahanda, Hisoka. Pero sandali lang, hindi natin alam kung anong binabalak ni Master. Baka pag kumilos tayo ay makasagaba lang tayo sa kanyang plano. Kaya mag-antay pa tayo ng kaunti. Ibang klaseng halimaw. Dahil sa hindi niya magawang iwasan ang napakadaming atake na nagmula sa abilidad ni Tito Jing, ginawa niyang pagsamahin ang kanyang lakas at bilis upang depensahan ang kanyang sarili gamit ang kanyang opensa. Alam kong kaya mong talunin ang halimaw na yan, Jing! Sana naman, Mortal, ay may lakas ka pa pagkatapos kuwasakin ang mga kamay na to. Siguradong matutuwa ang aking abilidad sa oras na marinig niya ang iyong pagmamakaawa habang kinakain ka. Alam ko hindi niya kayang iwasan ang mga atake kong ito, pero hindi ko akalain na haharapin niya ito at sasabayan niya gamit lamang ang kanyang pisikal na lakas at bilis. Sa lakas, bilis at bigat ng bawat atake ng Guanyin ay nagawa niya itong sabayan at kayanin na para bang nagmumukha na akong isang batang nilalang na walang kalaban-laban. Napakahalimaw talaga ng Bryon na ito. Ibang klase. Ginamit ko na ang lahat ng taglay nitong mga kamay para lang ilabas niya ang kanyang kakayahan bilang isang botanical weapon. Pero hindi niya ito kinailangan para sa atake kong ito. Naisip ko na rin ilabas si Akuma, pero hindi pwede dahil hindi niya kakayanin ang napakalakas na on ng halimaw na ito. Madali lang siya madikitan ng on, kaya mababaliwala ang lahat ng enerhiya o aura na gagamitin ko para kay Akuma. Maging ang Guanyin ay 7 beses na ang lakas at bilis nito ay nagawa niya pa rin wasakin ang mga kamay nito sa pamamagitan lamang ng pagdikit ng kanyang on. Kaya wala talagang palag si Akuma sa napakalakas na on. Pangalawa, kung ano man ang magiging pinsala ni Akuma ay magiging pinsala ko din. Kaya kapag nadikitan si Akuma ng on ay parang ako na rin ang nadikitan ng kanyang on. Hindi tulad ng Guanyin, kahit buo niya itong wasakin basta hindi lang ako riktang tamaan ay wala akong pinsalang matatamo. At kayang-kaya ko itong ibalik anumang oras ko gustuhin. Sa tansya ko ngayon ayon sa bilis niya, hindi ko magagamit sa kanya ang zero hand. Kunti sandali na lang, Mortal. Sa oras na mawasak na ang mga kamay na yan, itiyakin ko na wala ka ng kawala, Mortal. Nasasabik na akong marinig ang iyong pagmamakaawa.